pagliligtas niya sa atin. Sa aming sariwain, pagliligtas niya sa atin. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga ginigilo kong mga kapatid, mga minamahal kong mga kapanalig, ating ginugunita. Sa araw na ito, ika-29 na araw ng Agosto, ang pagpapakasakit ni San Juan Bautista, ang tagapagbinyag, na siyang nagbigay daan upang dumulog ang ating mahal na Panginoon sa kanyang misyon upang ipalaganap at ipahayag ang paghahari ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pag-aali ni San Juan Bautista ng kanyang sariling buhay, nagkaroon ng kaganapan at nabuksan ng pintuan ng oportunidad para sa ating mahal na Panginoon upang siya naman ang maging dakila, magpakadakila. Kaya naman mga kapatid, sa pagdiriwang natin ito ng banal na Eucharistia, alalahanin din natin at ipagdiwang ang ating mga pansariling pagpapakasakit, mga suliranin ng ating pinagdaraanan. Ating isang guni sa ating mahal na Panginoon at nawa ang ating mga pagpapakasakit at sakripisyo ay magbunga ng kaganapan, hindi lang ng ating pananalig at pananampalataya, kundi ng kagalingan para sa ating kapwa. Isama natin din ang ating mga panalangin para sa ating mga kapanalig na may karamdaman, na hanggang sa mga sandali na nasa lansangan, na sa kanilang pagpupunyagi at pagpapakasakit sa buhay na ito ay malampasan na naman nila at makarating sila sa rurok ng kaluwalhatian dulot sa kanila ng ating mahal na Panginoon. Ating ngayon pagsisiyan ng ating mga nagawang pagkukulang at kasalanan, hilingan natin ito ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, akayit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagkasilang at pagkamatay ng iyong anak ay pangunahan ni San Juan Bautista ang kanyang pagpapakasakit para sa matapat mong katotohanan at ang kanyang pagsisikap na sundin ang loob mong makatarungan ay amin nawang dibdibang mapanindigan sa pananalig sa iyong aral. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iniutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalangitan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote at ang mga buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na nagliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi kanila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayong yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos ko, ako'y paglaban.
Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilalagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang, kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinahangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas, ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanyang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Iniligay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman niyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan nito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga ginigilo ko mga kapatid, mga minamahal ko mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Paano naging mabuti balita ang isang masakit at malagim na kamatayan? Ang pagpapakasakit sa pamamagitan ng pagpupugot sa ulo ni Juan Bautista. Ang buhay mahalaga. Pero sa panahon noon hanggang ngayon, panahon pa ng ating mahal na Panginoon, ang buhay ay tila bagang may kalakip o may kapalit. Kapalit nito ay pangako. Sa panahon ngayon, ang buhay pwedeng palitan na lamang ng ilang salapi. Sa ating ebanghelyo, kapalit ng buhay ni Juan Bautista ay ang pangako ni Herodes kay Salome na anak ni Herodias. Sa katunayan, pamangkin ito ni Herodes,
itong dalagang ito na naantig ang kanyang puso, na ligayahan ang hari ng masaksihan niya ang isang sayaw. Ang galing sa sayaw ng dalagang ito ang siyang hudyat ng kamatayan ni Juan Bautista. Kapalit ng kanyang buhay ay isang pangako. Subalit mga kapatid, kung titignan natin mabuti, ano ba at sino ba si Juan Bautista para kay Kristo? Siya lang naman ang nauna at ipaghanda ang daraanan ng Mesiyas. Siya lang naman ang propeta na tinalaga ng Diyos na pangunahan ang daraanan. May kahulugan ang panalitang iyon. Nauna siya para ipaghanda ang pagdating ng anak ng Diyos dito sa lupa. Nauna siya para ihanda ang daraanan ng dakilang tagapagligtas. Nauna siya sa maraming bagay. Sa lahat marahil o sa maraming bagay, nauna si Juan. Kaya naman, pinangunahan din niya sa ating ebanghelyo ang kanyang sariling pagpapakasakit upang ihanda ang daraanan ng pasakit din ni Jesus na siyang magbibigay daan ng ating kaligtasan. John the Baptist, the precursor. John the Baptist was the first one who prepared. Not only prepared, but he was the one who set. No? He was the pathfinder. Yan. You say, when we say mga kapanalig pathfinder, siya yung nagtagapaghanda. No? Kaya naman, siya mismo sa kanyang sarili ay naging ganap, naging witness siya, naging saksi siya sa pamamagitan ng pagbibigay din niya ng kanyang sariling pagpapakasakit. Ano nga ba itong pagpapakasakit nito? Ang kanyang pagbibigay ng kanyang sarili. To give life is also a response to a promise. God, remember, ang si Yahweh, nangako siya matapos ang matinding dilubyo, di ba? Na kailanman hindi na niya kikitilin ang buhay. Nangangulugan, lahat, magmula ng panahon ni Noe, ay natadhana na ang kaligtasan ng buhay. Pinahalagan pa ito ni Yahweh ng pangakuhan niya mga Israelita, ang mga Hudyo, napipili niya ang kanilang bayan. Iniligtas niya sila doon sa disyerto mula sa mga ahas at alakdan. Ganun din ang kanaranasin ni Moises. Pero ngayon, mga kapatid, ipinakita pa rin ng Panginoon natin na sa pamagitan ng pagbibigay buhay ng propetang ito ni si Juan Bautista ay para bigyan ng highlight, no? Ang kanyang pagpapakasakit, niliwanagan niya ang kahulugan ng pasakit na gaganapin ng bugtong na anak ng Diyos na walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. He gave way. He prepared the way. Kung hindi magpapakasakit at magbibigay ng kanyang sariling buhay, itong si San Juan Bautista, hindi mabibigyan ng liwanag ang mapasakit na gaganapin ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya naman, dito sa Ebanghelyo nito, ngayong araw nito, na ginugunitan natin ang pagpapakasakit ng Bautista, this is His great sacrifice. Dito niya pinakita sa atin ang kahulugan ng kanyang sinasabi na kailangan niyang I must decrease that God may increase sa pamamagitan ng sakripisyo. When John the Baptist says, I must decrease and He must increase, it must be a sacrifice on His part. Matinding sakripisyo na tatalikuran niya ang kanyang sarili. Para bang sinasabi niya, wala nang saysay ang aking sarili kung hindi ko bibigyan ng kahulugan ng pasakit ng Diyos. So He ultimately offered His life as His ultimate sacrifice for His ultimate mission. Yun, ang pagiging propeta. Yun ang pagiging propeta ni Juan. That's why he was declared the greatest of all prophets. Not because he was, during his time, it was him, during na siyang propeta para sa anak ng Diyos. But he was the greatest prophet because during his time, he was the one who served the ultimate sacrifice. Sa kanyang pinagkaloob, sa kanya ibinigay. Siya ang nagbigay ng kanyang sariling buhay.
kapalit ng pangako ay buhay. Sapagkat ang pangako ng Diyos na tayo hindi na niya kailanman hahayaang mamatay, ay kapalit nito ang buhay ni Juan Bautista. Sapagkat pagkatapos ilaan ni Juan Bautista ang kanyang buhay, mulit-muli, ang kamatayan ni Jesus o ang kanyang pasakit ay magdudulot din sa atin ng buhay na walang hanggan. So, there you go, my dear sisters and brothers, mga kapanalig. Sino ba naman tayo para gunitain natin ang pagpapakasakit ni Juan Bautista? Sino ba tayo? Kung kanina, tinanong natin, sino ba siya? Siya lang naman yung nagpakasakit. Unang nagpakasakit. Tayo kaya? Marahil sasabihin natin ngayon, tayo yung pinagpasakitan ni Juan Bautista. Tayo ang dahilan kung bakit nagpakasakit si Kristo Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit nagpakasakit si Juan, si Jesus, para sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Marami ang nagpatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay. Dahil sa pagkabatid natin ng ating misyon sa mundo ay maging mga propeta, manalangin tayo sa ating mapagmahal na Ama na gawin tayong tapat sa ating bukasyon. At ating isang guni ang ating mga panalangin at ating sabihin, sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang simbahan, naway may tapang natuparin ng kanyang pertikong misyon na ipahayag ang Ebanghelyo ng walang takot o kompromiso. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway magkaroon ng budhing matatag na nakabatay sa katapatan at moralidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang ating pamayanan, naway manindigan at magsalita para sa katarungan at dignidad ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Tayo naway hindi panghinaan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay, bagkus higit na maging matatag sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway pukawin ng sigla at pangaral ng halimbawa ni San Juan Bautista. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Isama din po natin sa pagkakataong ito ang bawat kahilingan ng mga kapanalig nating nagpadala at nagpahatid ng kanilang mga kahilingan sa pamamagitan nating programang Healing Touch sa Veritas. Sa mga nagpadala ng kanilang text messages, sa kanilang magpadala ng mga mensahe sa ating Facebook Live, sa ating mga tagapakinig na hanggang sa mga sandaling ito ay umaasang ipagkaloob sa kanila sa pamamagitan ng banal na misang ito ang kanilang mga kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Diyos naming makapangyarihan, pinagpala mo kami ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. May ialay nawa namin ang aming buhay sa paglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng aming pangangaral at buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri kay Diyos lumikha ng sanlibutan sa iyong kagandaan loob na ito ang aming may alay mula sa lupa't buwan nagpagawang tinapin ito para sa amin, nagbibigay ng iyong buhay. Kapuri-puri kay Diyos lumikha ng sanlibutan. Sa iyong gandang loob na ito ang aming may aalay mula sa taas ng ubas at buwan na aming paggawang alak nito para sa amin nagbibigay ng iyong Espiritu.
Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ngayon ng mga alay, ipagkalob mo ang tuwid na landas na ipinangaral ni Juan Bautista sa ilang. At sa dugo niyang dumanak ay matapang niyang tinatakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa Kanya'y manguna ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang siya'y iyong itinangi at sa ligaya ng marami siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, Kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya'y laang ang naghayag na narito ang kordero sa lahat na magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap na nagpabanal sa tubig at nag-utos magbinyag na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel nang sisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan. Napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. O sa sana sa Aman naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Honesto na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. At sa tagubilin na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin na may lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin Ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon, lagi nawang sumainyo. Ay, sumainyo rin. Mga kapatid, magbahagi na po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig. Pero ng Diyos na nag-alis, mga kasalanan ng sanlibutan, awa ka sa amin. Pero ng Diyos na nag-alis. Ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan, sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw kong mga kapatid, narito
ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin kay San Juan Bautista. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Juan Bautista na isang propeta na naghanda sa daraanan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni San Juan Bautista na dumating bilang isang tinig sa ilang, maraming mga tao nakarinig sa kanyang pangaral, ang tumatanggap ng binyag sa pagbabalik loob at pagdating ng kaharian ng Diyos. Katulad ni San Juan Bautista, ipagkaloob mo sa amin ang biyaya ng makilala ang aming Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, at buong kababaang loob na tatanggapin na kami ay tagasunod lamang at ang Panginoong Hesukristo ang aming itanghal. Nawa ang lahat ng kabutihang ginagawa namin ay magbigay ng kaluwalhatian, pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapanalig, inaanyayan po kayong maging kasapi ng ating Veritas Eucharistic Advocate. Ang iyo pong tulong na ibibigay ay lalaan para sa patuloy na pagpapalaganap ng debosyon sa banal na Eucharistia sa makabagong panahon. Kung kayo po ay interesado, tumawag lamang po sa ating Veritas Religious Department sa kanilang landline 8925-7931, local 129-131 at 137. O mag-text lamang po sa numerong 0917-631-4589. Hanapin lamang po si Binibining Rene Jose o si Binibining Ali Nahe. Muli mga panalig, maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang, ngayong ipinagdiriwang pagsilang sa kalangitan ng tagapagbinyag na si San Juan Bautista, ipagkalob mong sambahin namin ang inilalahad nitong buhay at ikagalak naming lalo ang pagganap nito araw-araw sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain nawa tayo ng mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Taglayang biyayang kalakip ni Kristo, humayo na po tayong lahat. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Salamat sa Diyos.
ostium, ela premun hostilia, darobur fer auxilium, trino puedo ino. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupulit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig. Nakasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din ipinapanalangin namin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang buktong na anak upang tayo may ipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nagalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan.
Tuhayan mo po ng may kagandaang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa. Ang mga natatakot at nalulumbay. Ang mga may mga matinding problema at pinagdaarang hirap sa buhay. Ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahaning ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo prestetis tieis. Omne declamentum menseamente. Oremus. Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribui quesumus, et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum, et nobis vigitar santiamus, cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na
na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús